For today's video nga ay magluluto tayo ng beef caldereta. Nasa sobrang sarap ay siguradong mauubos ang isang kalderong kanin na iyong niluto. At kung kayo ay magluluto nito, siguraduhin yung marami ang inyong nilutong kanin dahil siguradong mapaparami ang inyong kain. At simulan na nga natin. At ginayat ko nga lang ang karning baka in 2 cubes para mas mabilis itong maluto. Medyo malalaki kasi ang gayat na ginawa sa palengke. 1 kilong karning baka nga ang ating binili. At inumpisahan ko na nga ring i-prepare ang ating mga gagamitin. At binalatan ko na nga ang patatas. At saka ko ito hinati-hati sa katamtamang size. At sinunod ka namang balatan dyan ang ating carrots. At dinayat ko nga rin to sa katamtamang size. At susunod naman nating gayatin dyan ay ang ating bell pepper. Pula at green na bell pepper ang ating gagamitin na siyang magbibigay kulay sa ating kaldereta mamaya. At ginayat ko na rin sa maliliit na piraso ang bawang. At pati na rin ang ating sibuyas. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng mantika. At umpisahan nga natin sa pag-stir fry ng ating bell pepper. Lulutuin nga lang natin to ng ilang minuto. At saka natin iseset aside. Same procedure din sa ating patatas. Lulutuin nga lang din natin ito, saka naman natin isusunod ang carrots. At luto na nga rin ang ating carrots, iset aside na rin natin to. Gamit pa rin ang ating pinagprituhan, igigisa naman natin ngayon ang ating bawang. Mas maganda na magkulay brown ang ating bawang upang lumabas lalo ang aroma nito. At saka naman natin isusunod ang ating sibuyas. Ipagpatuloy nga lang natin ang paggigisa at hahalu-haluin lamang natin ito. At pag lumabas na nga ang aroma ng ating ginigisa ay maaari na natin ilagay ang ating karning baka. At ipagpapatuloy nga lang natin ang paghalo dito. Aantayin nga natin na magkulay brown ang ating karning baka. Isasangkot sa nga lang natin ito at saka natin tatakpan. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ito na ang ating karning baka. Sangkot na siya at naiga na rin ang kanyang tubig. At ibubuhos na nga rin natin dyan ang ating tomato sauce. Maglalagay na nga rin tayo dyan ng tubig at ipagpapatuloy natin ang paghalo. At papabayaan nga lang natin na kumulo ang ating mixture. Maglalagay nga rin tayo dyan ng isang beef cube na lalong magpapasarap sa ating kaldereta. Saka natin ito tatakpan at hahayaan nating lumambot at maluto ang ating karning baka. At pagkatapos nga ng halos 1 oras, ito na nga ang ating kaldereta. At ilalagay ko na nga dyan ang ating liver spread. Nakakatulong to ng malaki upang magpalasa sa ating kalderetang baka. Lalagyan din natin to ng cheese para maging cheesy ang ating kaldereta. Haluin lang natin to ng mabuti para masigurado na nagmix ang ating mga ingredients. Gamit ang mahinang apoy, tatakpan pa ulit natin to ng mga ilang minuto. Buksan natin at maglalagay naman tayo ng ating pampalasa. Pamintang durog at asin nga lang ang aking inilagay dyan. Halu-haluin nga lang ulit natin to para ma-dissolve ang ating mga pampalasang inilagay. At ito na nga ang ating kaldereta. Tingin pa nga lang ay napaka-cheesy na nito. At ilalagay na nga rin natin dyan ang ating mga gulay na isinet aside natin kanina. At naglagay nga rin tayo dyan ng green peas. Saka rin natin ilalagay ang ating bell pepper. Hahalu-haluin nga lang natin to ng konti at ready to serve na ang ating beef caldereta. At ano pa nga ang inihintay natin? Ilabas na ang isang kalderong kanin at umpisahan na natin kumain.